Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang malaking ospital sa lungsod ng Maynila. Dito ako nakadestino matapos akong makapagtapos at dito na rin ako tumagal. Oras ang binabiyahe ko bago makauwi dahil ang bahay po namin ay matatagpuan pa sa dulong bahagi ng Bulacan. Tuwing linggo din ang uwi ko at pinili kong magdormitoryo mula Lunes hanggang Sabado. Sa bahay, naroroon sina Papa at Mama kasama ang aking lolo na halos hindi na rin makakilos dahil sa kanyang katandaan. Ngunit kahit ganoon pa man, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nito dahil sa bukod na mag-isa niya akong apo, lagi itong may ibinibigay na gamit sa akin na minsan hindi ko alam kung ano. May lumang libro na halos mabura na ang nakasulat doon. Mga lumang bagay, mga pira-piraso ng bato at ang pinakahuli, ang kwintas na may bilog na bagay sa dulo. Palagi niyang bilin, lagi ko raw dalhin ang mga ito kahit saan ako pumunta para sa proteksyon at kaligtasan. Noong una, hindi talaga ako lubos na naniniwala. Hanggang sa dumating ang araw na lubha kong ikinagulat at ipinagtaka. Setyembre 1982. Habang sakay ng isang van, nawalan ito ng preno at bumangga sa isang malaking poste. Nang nagmulat ako ng aking mga mata, nakita ko ang ilang kasabayang kong wala ng buhay. Ang iba ay sugatan at nang tignan ko ang aking kalagayan, nanlaki ang mga mata ko. Dahil ni isang sugat o galos ay wala po akong natamo. Pinilit ako noon sa isang interview sa balita pero pinili kong manahimik lang dahil gulong-gulo pa rin ako. Ang huli ko lang naaalala noon, nasa bulsa ko ang isa sa mga bagay na ibinigay po ni Lolo. Nang matapos ang mahaba-habang proseso at makauwi, agad kong tinungo si Lolo. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari at tinanong na rin kung may kinalaman ba ang ibinigay niya, kaya wala akong natamong pinsala. Tumango siya at dahil doon, napatakip ako ng aking bibig sa pagkabigla. Lolo? Ano ho meron sa inyo? Sino ka ba talaga? Seryoso kong tanong sa kanya. Isang mapagpalang araw po, Kuya Bari, at sa mga nakikinig ngayon. Salamat po sa pagkakataon na mapili ang liham ko at mabasa sa inyo pong YouTube channel. Ako nga po pala, si Sonia. Ako'y taga Bulacan at naririto po ang kakaibang kasaysayan ayon sa kwento ng aking lolo tungkol sa mga anting-anting. Taong 1962, sa isang malayong lugar na matatagpuan sa lupain ng Mindanao, masayang naninirahan ang simpleng pamilya. Ang ama ay magsasaka. Ang ina naman ay siyang nag-aaruga sa 3 anak. Si Emilio ang bunso sa mga ito at pinakapasaway noon sa mga magkakapatid. Hilig niya ang maglayas at magpunta kung saan-saan. Minsan nga ay napadpad ito sa ibang nayon o baryo at araw na ang lilipas bago makauwi sa kanila. Alam niyang nag-aalala ang kanyang mga magulang pero ni minsan ay hindi siya nakinig sa mga ito. Hanggang sa dumating ang araw na nagpabago sa kanya, na nagparamdam at nagpakita sa kanya na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kumalat ang balita noon sa kanilang lugar. Balita tungkol sa nilalang na naglalabasan tuwing gabi at kumakain daw ng tao. Ang kadalasang biktima ng mga ito, mga bata at buntis na manganganak pa lamang. Kaya raw manggaya ng wangis ng ibang tao ang tulad nilang nilalang. Bukod roon, kaya raw din nilang magpalit ng anyo bilang hayop kagaya ng aso, baboy, ibon at marami pang iba.
hanggang sa malaman na nga nila ang tawag sa mga iyon, mga aswang. "Oh, saan ka na naman pupunta anak? Malapit nang dumilim ah. Alam mo namang may paghalagalang aswang sa atin. Kahit ngayon lang, manahimik ka muna rito sa loob." Nag-aalalang sabi ng ina nito. Ngunit ni paglingon, hindi ginawa ni Emilio. Bagkus tumawa lamang siya at sinabing hindi totoo ang mga aswang. Napanakot lamang ito sa tulad niyang bata na mahilig maglayas. Isang dapit hapon nang makauwi siya sa kanila ay nakita niya ang balisang ama. Hindi ito mapakali sa kinatatayuan at panay ang lakad sa loob ng kanilang tahanan. Nang makapasok siya at makita ng mga magulang at kapatid, agad na isinarado ng ama ang pintuan ng kanilang bahay. Nagtataka naman si Emilio na napaupo. Iba kasi ang ikinikilos ng kanyang ama. "Anak, mabuti at nakabalik ka na. Mula ngayon, wag na wag ka nang lalabas at gumala kung saan-saan." Seryosong tura ng ama nito at saka muling naglakad-lakad, halata sa mukha nito ang matinding pag-aalala. "Ano po? Bakit naman po? Tungkol na naman ba ito sa aswang?" Tanong ni Emilio dito. "Wala nang masyadong tanong pa. Hala, pumasok na kayo sa mga silid nyo. Walang lalabas. Makinig kayo ha." Iyon ang naging tugon ng kanyang ama. Padabog na isinarado ni Emilio ang pintuan ng kanyang silid. Humiga siya at tumingala sa bubungan na gawa sa kawayan at nipa. Napabuntong hininga na lamang at mahahalata ang inis at galit sa mukha nito. Iniisip niya ng mga sandaling iyon. Lagi na lang siyang pinagbabawalan sa mga gusto niya. Pagkatapos ngayon ay tatakutin siya gamit ang katagang aswang na noong una hindi niya pinaniniwalaan. Noong lumalim ang gabi, nagpa siyang lalabas at tatakasan na siya, ngunit narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ama at ina. Nasa sala ang mga iyon. Bahagya niyang binuksan ang pintuan at sinilip ang mga ito upang makinig sa kanilang usapan. "Oh, bakit ka napaaway sa kanila?" Tanong ng ina. Hindi ko naman sinasadya eh. Nag-uusap lang kami nung una pero dahil sa hindi siya nakikinig, natulak ko siya. Hindi ko naman akalaing sasama ang loob niya at susugurin ako. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko." Depensa naman ng ama. Si Emilio nagtataka sa pinag-uusapan ng mga ito. Naging interesado siya kaya't nakinig siyang mabuti sa mga sinasabi ng haligi ng kanilang tahanan. "Tinagaan niya ako ng gulok kaya't wala akong magawa kung hindi ang gumanti. Hindi ko naman sinasadya eh, pero napatay ko siya. Ang masaklap nun, kaangkan siya ng mga Salazar." Dagdag ng ama. Hindi na tinapos ni Emilio ang sasabihin ng kanyang ama. Nanguna sa kanya ang inis at galit. Ang unang tumatak sa isipan niya, mamamatay tao ang kanyang ama. Umatras siya at pumunta sa bintana ng kanyang silid. Matapos yun, binuksan iyon at doon tumalon para makatakas. Ilang sandali, nakalayo na siya sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nagising siya dahil sa pagtawag ng isang kaibigan. Naroon siya sa kanilang bukid at doon muna nagpalipas ng gabi. Nang banggitin nito na tungkol iyon sa kanyang mga magulang, tumalikod siya at bumalik sa pagkakatulog. Pero nang sabihing masamang balita ang dala niya, nagtatakang napabangon si Emilio at nagpa siyang umuwi sa kanila. Doon, nadatnan niya ang tumpok ng mga tao sa kanilang tahanan. Nag-uusisa, umiiyak at ang iba naman ay nalulungkot. Nang makita siya ng mga kabaryo, binigyan nila ng daan ng binata upang makita nito
ang nangyari. Sa labas, nakita niya ang pagkasunog ng kalahati ng kanilang bahay. Nang buksan niya ang pintuan, umalingasaw ang malansang dugo. Pag-akyat at pagpasok, naroroon at nakahandusay na sa sahig ang katawan ng kanyang ama at ina. Sa mga silid, nakita niya ring wala ng buhay ang dalawang kapatid. Nandilim ang paningin niya, nanikip ang dibdib niya at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng lungkot at pagmamahal sa pamilya. Dumaloy ang luha sa mga mata niya at nagsisising hindi kailanman nakinig sa mga magulang niya na sana ipinakita niya pa rin na mahalaga ang mga ito sa kanya. Lumipas ang mga araw at nailibing na ang bangkay ng mga ito. Kasabay noon ang bulong-bulungan kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Ayon sa mga tao, ito ay ganti galing sa nilalang na hindi niya pinaniniwalaan, ang aswang. Naalala niya ang huling kataga o angkan na binanggit ng kanyang ama, ang mga Salazar na sa tingin niya may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang magtanong-tanong, mag-obserba, mag-imbestiga, ngunit sa tuwing babanggitin niya ang Salazar, tumitikom ang bibig ng kanyang mga kausap. Tila natatakot sila sa hindi maipaliwanag na dahilan. Wala siyang magawa kung hindi alamin sa ibang paraan ang buong katotohanan. Iniugnay niya ito sa salitang aswang, kaya naman nagpasya siyang lumapit sa isang albularyo. Doon napag-alaman niya ang buong katotohanan. Naaswang nga ang angkan na iyon at ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang magpatulong sa albularyo pero gaya ng iba, tila tumiklop din ito at natakot. Dahil doon, hiningi niya na lang ang eksaktong lugar kung saan makikita ang naturang angkang ito. Binanggit naman iyon ng albularyo pero nagbantang wala siyang magagawa sa mga aswang na ito. Malalakas daw, mababangis at kailanman ay hindi pa nagagapi ninuman. Hindi pinansin ni Emilio ang mga banta nito. Nagdala siya ng isang matalim na itak at walang takot na sinugod ang sinasabing kuta ng mga aswang. Gabi na nang makarating siya roon. Natanaw ng binata ang ilang mga bahay at mga tao. Pinasok niya ang baryo at nagsisigaw kung sino sa kanila ang aswang na pumatay sa mga magulang niya. Sandali siyang tinitigan ng mga ito at ilang sandali lang, naghalakhakan at nagtawanan ang mga iyon. Sino ba sa kanila ang pamilya mo? Sa dami kasi ng aming pinatay, hindi ko na alam kung sino sa kanila ang tinutukoy mo, iho. Turan ng isang matanda na tila pinuno ng mga naroroon. Nakaramdam kaagad ng inis si Emilio. Umiral sa kanya ang galit, kaya naman wala sa sarili siyang sumugod sa matanda. Bago ito masugatan, tumalon sa harapan niya ang tatlong nilalang. Iba na ang mga hitsura nito. Nakakatakot, mabalahibo ang buong katawan, pulang-pula ang mga mata at nakakakilabot ang mga muka. Sa unang pagkakataon, nanginig sa takot itong si Emilio dahil sa kanyang mga nakita. Nagbadya siyang tatagain ng mga ito, subalit hinampas siya ng isa sa mga iyon. Sa kakaibang lakas, tumilapon siya sa hindi kalayuan. Nang patayo na siya, nakita niya ang paglapit ng matanda. Ilang sandali, unti-unti ring nagbago ang hitsura nito at naging isang aswang. Sinakalang binata at iniangat sa ere.
Ramdam na ramdam niya ang pagbaon ng matutulis na kuko sa liig niya mula sa kaliwang kamay ng matandang aswang. Dahil sa sitwasyon, muli siyang tinawanan ng mga naroroon. Gamit ang kanang kamay ng matanda, sinaksak niya ang tiyan ng binata. Dahil doon, bumulwak ang dugo roon. Binitawan nito ang binata at bumagsak sa lupa. Nang lingunin ni Emilio ang angkan, papalapit na ang mga ito. Wala siyang magawa kung hindi ang bumangon. Gamit ang natitirang lakas, tumakbo siya ng mabilis. Mula sa likuran, nasisipat ng kanyang mga mata ang paghabol ng mga aswang. Hanggang sa may mga kamay ang humila sa kanya at tinakpan ng bibig niya upang hindi makasigaw o makagawa ng kahit anong ingay. Nang makalagpas na ang mga humahabol na aswang, nanginginig na nilingon ni Emilio ang humila sa kanya. Napagmasdan niyang isang lalaki na sa tingin niya ay kaedad ng kanyang ama. Bilib ako sa tapang mo na lumusob mag-isa sa pugad ng mga aswang, pero mali ang paraang ginawa mo, bata. Sabi ng lalaki sa kanya. Magsasalita na sana siya, ngunit dahil sa panghihina, nawalan siya ng ulirat. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa isang kubo na siya. Napatayo siya ng mabilis dahil sa kaba na baka nasa kuta pa rin siya ng mga aswang. Nakangiti siyang binati ng lalaking nagligtas ng buhay niya, si Joselito o mas kilalang Mang Jose. Isinalaysay ng lalaki ang mga nangyari at dahil doon nagpasalamat ang binata. Ayon kay Mang Jose, matagal na nilang minamanmanan ang angkan ng mga Salazar. Nagpaplano sila kung papaano susugod at mapapaslang ang mga aswang na ito. Masyado na raw kasing maraming nabibiktima ang mga iyon at tila naghahari-harian na sa kanilang lugar. Noong gabing sumugod ang binata, iyon din daw sana ang planong pagpasok ng lalaki sa kutang iyon upang dukutin at dakpin ang pinunong matanda. Pero hindi natuloy dahil sa kanya. Paglabas ng kubong iyon, napagmasdan ni Emilio ang iba pang mga kasamahan ni Mang Jose. Iba-iba ang kanilang ginagawa, maging ang mga kasuotan nito. May nagpapausok sa iba't ibang mga dahon at halaman. May tila nananalangin. May nagpapanday. May nagsusulat, nagbabasa at ang nakaagaw ng kanyang pansin, ang matandang lalaki na humuhulma at bumubuo ng mga kwintas. Dahil doon, hindi niya maiwasan na tanungin ang lalaki kung ano o sino sila. Kami ay samahan ng mga antingero, Emilio. At sila naman, sila ang mga kasama kong bumubuo sa grupong ito. Gumagawa kami ng sandata, panlaban at pangpuksa sa mga masasamang nilalang gaya ng mga aswang. At iyong matandang iyon, siya si Lolo Terio, ang tagasuri at tagagawa ng aming mga anting-anting na nakukuha o nakukolekta sa iba't ibang panig ng ating probinsya. Mahabang salaysay ni Mang Jose. Ano naman po ang nagagawa ng anting-anting? Nagtatakang tanong ni Emilio dito. Yun ba? Yun lang naman ang bagay na magagamit mo upang maisahan at malamangan mo ang kalaban gaya ng mga aswang. Doon tila nabuhayan ang binata. Nagkaroon si Emilio ng pag-asa at tila nahanap ang bagay na makakatulong sa kanya upang makaganti sa mga aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Lumuhod siya sa harapan ni Mang Jose at nagmakaawang ituro sa kanya ang mga nalalaman nito. Mga kaalaman, sandata at lalong-lalo na ang tungkol sa anting-anting. Bago tumugon si Mang Jose, isang tanong ang ibinato niya
sa binata. Sasapi ka sa aming samahan upang makatulong o sasapi ka dahil gusto mo lang na makaganti? Sa pag-aalalang baka tanggihan siya nitong samahan ng mga antingero, nagsinungaling si Emilio. Sinabi niyang gusto niyang makatulong at mapuksa lamang ang mga aswang na nanggugulo sa kanilang lugar. Iniisip niya, iisa lang naman ang patutunguhan ng lahat. Magsabi man siya ng totoo o hindi. Ilang sandali, kinamayan siya ni Mang Jose. Isang tanda na siya ay nabibilang na ng samahang iyon. Bago simulan ng pagtuturo, binigkas niya ang tunay na layunin ng isang antingero sa kanila. Malasakit, katotohanan, pagpapakumbaba. Isa man daw sa mga iyon ang labagin niya, siguradong matinding kapalit ang mangyayari. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ni Emilio ang iba't ibang kaalaman at kakayahan bilang isang antingero. Naisama na rin siya sa iba't ibang mga paglalakbay at nakakuha ng mga bagay-bagay na tinatawag nga nilang anting-anting. Ang ipinagtataka niya, walang nagiging bisa ang nahahawakan niyang iyon. Wala siyang nararamdaman at ni wala siyang nagiging kakaibang kakayahan. Hindi gaya ni Mang Jose. Lumalakas sila, lumiliksi at ang pinakamalupit, hindi sila nasusugatan. Lumapit siya kay Lolo Terio at sinabing hulmahin ang hawak niyang anting-anting. Nang suriin iyon ng matanda, wala siyang ibang nakikitang iba pang dapat gawin sa hawak ni Emilio. Ayon sa kanya, ang bagay na ito ay lubha ng malakas at isa sa mga itinuturing na kakaiba, kumbaga sa kanilang samahan. Ito ang pabilog na gawa sa pinaghalong pilak at ginto. Sa gitna nito, may dalawang hulma ng mga mata at sa gilid ng bilog o sulok, nakaimprenta ang mga sagradong salita na nasa wikang Latin. Lumipas ang mga buwan at sinabi niya na lamang nakakaiba ang kanyang anting-anting. Ngunit hindi naniniwala si Mang Jose dahil una pa lamang alam niyang may nililihim na ang binata. Isang gabi, nagplano sila ng pagsugod sa angkan ng mga salasar. Napangiti ang binata. Ito na ang araw na pinakahihintay niya, ang maipaghiganti ang kanyang ama, ina at mga kapatid na pinaslang noon. Umaga sila lumusob dahil doon daw mahina ang mga naturang aswang. Gagamit sila ng malalakas na orasyon upang humina ang puwersa ng kalaban at kapag ka nakataon, gamit ang mga daladalang anting-anting, uubusin nila ang mga aswang. Kumbaga, magaganap na ang madugong digmaan. Nang matapos makapagpulong, nagpasya ang binatang si Emilio na mapag-isa malapit sa isang sapa. Bawat mapupulot niyang maliliit na bato ay agad niyang inihahagis sa tubig. Minsan natutulala siya sa lalim ng kanyang iniisip. Ang daming bumabagabag sa kanya, lalo na ang kasinungalingan na hanggang ngayon ay daladala niya. Nahinto lamang siya sa pagmuni-muni nang magsalita sa likuran si Mang Jose. "May problema ba?" tanong ng lalaki sa kanya. Napalunok ng laway si Emilio at diretsong napatitig sa lalaki. Nag-iisip siya kung sasabihin niya ba talaga ang layunin at ang walang bisang anting-anting na nasa kanya. Nag-alangan siya. Natatakot siya na baka alisin sa samahan ng mga antingero kung sakaling malaman na nagsisinungaling nga siya mula pa noong una. Na hindi niya sinunod ang ilan sa mahalagang prinsipyo ng grupo. Kung may gumugulo sa isipan mo, mabuti nang mailabas mo iyon bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo, iho, hindi lang ito tungkol sa amin.
Ito ay tungkol sa iyong sarili. Tumalikod si Mang Jose at nagbabadyang bumalik sa kampo. Nagsinungaling po ako. Ang layunin ko po talaga ay gumanti, kaya ako pinili pong sumanib at umanib sa samahan ninyo. Mang Jose, patawarin niyo po ako. Nanginginig na sabi ni Emilio. Sa hindi inaasahan at bilis, hindi niya napansin ang matalim na punyal na inihagis sa kanyang direksyon. Iyon ay galing kay Mang Jose. Tumusok pa ang patalim sa isang puno. Mula naman sa mukha ng nagulantang na si Emilio, tumulo ang sariwang dugo sa kanyang pisngi. Halos himatayin siya dahil sa ginawa ng lalaki. Nagsinungaling ka nga, tinablan at nasugatan ka. Ibig sabihin, hindi ka binigyan ng hawak-hawak mong anting-anting ng kakayahan at proteksyon. Pero huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa ikalawang pagkakataon. Sige, bukas patunayan mo ang sarili mo sa paglusob na gagawin natin. Tumalikod na si Mang Jose na puno ng kalungkutan at pagkadismaya sa kanyang mukha. Samantala, naiwan ang binatang tulala at lumuluha. Kinabukasan, naghanda ang samahan ng mga antingero. Sandaling nagsalita sa gitna ang pinakamatanda sa kanila. Ito na ang araw na pinakahihintay nila. Ilang buwan ding naghahari-harian ang angkan ng mga Salazar sa kanilang lugar. Marami ng pamilya ang nasira. Maraming mga ama, ina at anak ang nawala ng mabiktima ng mga aswang. Ngayon, makakamit na nila ang hustisya para sa lahat. Sa isang malakas na hiyawan, sabay-sabay na naglakbay at lumusob ang buong samahan. Habang si Emilio nasa pinakalikuran at huli, balisa pa rin at kinakabahan sa mga mangyayari. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Pinairal niya ang pagmamahal sa mga magulang at mga kapatid na namatay. Inisip niya ang gagawin niyang ito ang pagbibigay hustisya. Pagkatapos nun, itutuloy niya ang totoong layunin ng isang antingero. Nangako siyang kapag ka nagtagumpay sa araw na iyon, sisikapin niyang tumulong pa sa mas nakakarami. Nang marating ang baryo ng mga aswang, sumiklab ang labanan. Maririnig ang sigawan, ungol, iyakan at makikita ang pagtalsik ng mga sariwang dugo mula sa panig ng mga aswang at panig ng mga antingero. Pinilit ng mga aswang na magbago ng anyo kahit sikat pa ang araw. Subalit hindi sila nagtagumpay, lalong-lalo na nang bumulong ang mga antingero ng mga orasyon at gamitin ang anting-anting laban sa kanila. Bilis, lakas at kakaibang kakayahan ang unti-unting umuubos sa mga aswang. Samantala si Emilio, nagpa siyang gamitin ang sariling lakas upang makipaglaban. Ang bawat lalapit ay pinapaslang niya. Hinihiwa sa liig, sinasaksak, sinisipa at sinusuntok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalaban siya nang hindi umaasa sa anting-anting na kanyang suot-suot. Nang makita niya ang matandang aswang na minsan nang nanakit sa kanya, agad niya iyong nilapitan. Sa tingin niya, iyon ang pinuno at gusto niyang siya ang tumapos dito. Umaangat na muli sana ang galit sa kanyang pagkatao, ngunit sa huli, pinili pa rin niyang kumalma. Gusto niyang pairalin pa rin ang totoong layunin ng isang antingero. Nakipag-usap siya sa matanda at sinabing bibigyan siya ng ikalawang pagkakataon na magbago, na mabuhay,
napiliing magpakalayo-layo. Subalit hindi po ito nakinig. Bagkus, gamit ang matutulis na kuko, sinaksak niya ang binata sa tiyan. Natulala si Emilio ngunit nagtataka dahil hindi siya sumuka ng dugo. Nang alisin ang kamay, wala iyong sugat o pinsala. Napatingin si Emilio sa tiyan. Hindi nga siya tinablan. Napatingin siya sa kinaroroonan ni Mang Jose at nakita niyang nakangiti ang lalaki sa kanya. Ilang sandali, tumango iyon bilang hudyat na dapat niyang gawin ang nararapat. Gamit ang kaliwang kamay, hinawakan niya ng mahigpit ang matanda sa balikat. Gamit naman ang may kahabaang punyal na nasa kanyang kamay, malakas niya iyong ibinaon sa dibdib ng matandang aswang. Napausal at napaungol pa ito ng mahina. Ilang sandali lang bumagsak ang katawang wala ng buhay. Nang pagmasdan ni Emilio ang paligid, napangiti na rin siya. Lahat ng sakit, galit at hinagpis na kanyang nararamdaman ay naglaho na. Ito na ang tinatawag niyang hustisya. Kuya Bari, nababasa ko ang sinseridad ng boses ni Lolo. Nakita ko ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata habang isinasalaysay ang madilim at madugong nakaraan. Nang tanungin ko po siya kung sino ang binata sa kanyang kwento, napangiti siya. Doon, napagtanto kong siya pala ito. Siya si Lolo Emilio. Siya ang minsan ang nabiktima ng mga aswang. Umanib sa samahan ng mga antingero at pumaslang sa mga salasar na naghari at nanggulo noon sa kanilang lugar. Kuya Bari, tinanong ko rin siya kung nasaan na ang kanyang mga kasama. Ayon po kay Lolo, nagpasya silang maghiwa-hiwalay. Kailangan daw nilang maipakalat ang kaalaman at kakayahan sa nararapat. Kailangan nilang pumili ng mapagsasalinan at siya bilang matandang antingero, ako ang pinipili niyang pasahan nito. Napaluha po talaga ako sa pagtataka ng mga sandaling iyon. Nang marinig kasi ito, hindi ko alam kung matutuwa ba ako, matatakot o tatanggi sa sinabi niya. Bakit po ako, Lolo? Bakit hindi po si Papa na anak ninyo? Naiiyak ko pa rin tanong sa kanya. Gamit ang natitira pang boses at lakas, nagsalita siya. Alam mo, dumaan na ako sa iba't ibang henerasyon. Sinubukan kong ipaalam at isalin ang kaalaman, ngunit bigo ako na mahanap ang nararapat. Pero nang isilang ka sa mundong ito at lumaki, alam kong ikaw na nga ang hinahanap ko, aking apo. Dahil taglay mo ang aming mga prinsipyo, ang malasakit dahil sa mga tulong na nagagawa mo, lalong-lalo na sa loob ng ospital. Katotohanan dahil ni minsan hindi ka nagsinungaling sa iyong mga magulang maging sa akin. At ang huli, pagkukumbaba. Dahil kahit naabot mo na ang mga pangarap mo, hindi mo nalilimutang bumalik at lumingon sa iyong pinagmulan. Sonia, apo ko, nananalaytay sa dugo mo ang isang pagiging antingero. Mahabang salaysay at tugon sa akin ni Lolo Emilio. Kuya Bari, nang bitawan niya ang mga salitang iyon, nakaramdam po talaga ako ng kakaiba. Ngayon, damang-dama ko na ang paniniwala sa kanyang kaalaman at kakayahan. Humingi ako ng ilan pang panahon.
Ipinaalam kong pag-iisipan ko ang mga sinabi niya. Pero napakasakit po, Kuya Bari, dahil nitong nakaraang taon lamang, lumisa na po sa mundong ibabaw ang aking lolo Emilio. Payapa siyang namaalam at alam ko, sa dami ng nagawa niyang kabutihan, pagpapalain pa siya, lalo sa kalangitan. Sa susunod na buwan, babalik ako sa kanyang pinanggalingan at ipagpapatuloy ko ang layuning minsan na niyang sinimulan. At ang liham na ito, patunay at alaala na may pangalang Emilio sa samahan ng mga antingero. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataon. Lubos na gumagalang, Sonia. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang sanang ibahagi ang kwentong ito. Ito ay naging karanasan ng aking lolo Eping. Nangyari ito noong mga panahong bago mag-asawa pa lang sila ni Lola Adelina. Noong mga panahong iyon, pareho silang nasa 21 anyos at kagaya ng bagong mag-asawa, nais nila ng anak. Isang araw, nakaramdam ng matinding kaligayahan si Lolo nang malaman niyang nagdadalang tao na si Lola. Halos walang paglagyan ang kanyang tuwa ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Yahoo! Magiging ama na ako! Magiging ama na ako! Palundag-lundag pa si Lolo noon dahil sa tuwang kanyang nararamdaman. Magmula noong araw na iyon, Kuya Bari, mas lalong sinipagan pa ni Lolo ang kanyang pagtatrabaho. Maaga siyang umaalis sa kanilang bahay at saka ginagabi na siya ng uwi. Ang kanyang dahilan ay kailangan niyang makapag-ipon ng pera para hindi mahirapan si Lola kung sakali. Isang beses, habang abala sa pagtatrabaho sa isang talyer ang aking lolo, may nakita siyang isang matanda. May daladala iyong supot na tila hirap na hirap sa paglalakad. Aba, bakit kaya walang kasama ang matandang ito? Uugod-ugod na ito Wika ni Lolo sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng awa sa matandang babaeng iyon, kaya iniwan niya ang kanyang ginagawa. Tumayo siya at saka nagpasyang lapitan ang nasabing matanda. Lola, bakit wala po kayong kasama? Saan po ba kayo papunta? Tanong niya rito. Napatitig naman sa kanya ang matanda at napangiti. Wala kasi akong kamag-anak. Lalong nakaramdam ng awa ang aking abuelo, kung kaya kinuha niya ang supot ng matanda. Ay Lola, naku, ganun po ba? Ako na po ang magbubuhat nito. Saan po ba kayo papunta, Lola? Galak naman na nagpasalamat ang matandang iyon kay Lolo. Itinuro niya kung saan siya pupunta. Kaya napatango na lang si Lolo. Pasensya ka na. Wala kasi akong pera na maibabayad sa iyo, sabi ng matanda kay Lolo. Naku naman Lola, huwag niyo na pong intindihin yun. Ayos lang po. Hindi naman po talaga ako maniningil. Wika ng aking lolo sa matanda. Matapos niyang tulungan ang matanda, naglakad na si Lolo pabalik sa kanyang pinagtatrabahuhan. Subalit, nakailang hakbang pa lang ang aking abuelo noong biglang tawagin siya ng matanda. Ay, iho, sandali lang. Napalingon naman si Lolo sa kanya at saka bumalik ito. Ay, Lola, may nalimutan po ba kayo? Tanong nito sa matanda.
may kung anong dinukot ang matanda sa kanyang bulsa. Ito, tanggapin mo ito. Ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Alam kong magagamit mo ito, sabi ng matanda kay lolo. Tinignan iyon ng aking abuelo at nakita niya isang puting bato na makinis. Lola, ano po ba ito? Tanong ng aking abuelo. Yan ay ang mutya ng langka. Magagamit mo yan kapag manganganak na ang asawa mo, sabi ng matanda kay lolo. Napaisip naman ang aking abuelo kung papaano nalaman ng matandang ito na buntis ang asawa niya. Ngunit hindi na niya pinansin pa iyon. Kung kaya't hindi na nag-atubili pa si lolo na kunin iyon. Nagpasalamat siya sa matanda at saka nagpaalam ng babalik sa kanyang trabaho. Noong nakalayo na ang aking abuelo, ay napalingon siya sa matanda. Mayroon siya sanang itatanong tungkol doon sa mutya. Laking gulat na lang niya nang mawala na ang matanda sa kanyang paningin. Hala, saan kaya napunta yun? Tanong lang niya sa kanyang sarili. Nahiwagahan si lolo sa matanda, kaya napatingin siya sa batong ibinigay sa kanya. Para saan kaya to? Tanong ni lolo sa kanyang sarili muli. Agad na naisip ng aking abuelo ang kanyang trabaho, kung kaya't nagdali-dali siyang bumalik sa talyer. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, naisipan ni lolo na bilisan ang kanyang trabaho upang makauwi siya kaagad. At ayun nga po, pagkatapos ng kanyang trabaho, umuwi siya kaagad. Pagkarating niya ay ikinuwento niya lahat kay lola ang nangyari at maging si lola ay nahiwagahan sa matanda at sa ibinigay nitong mutya. Hindi na nila pinagtuunan pa ng pansin at sila'y kumain na ng kanilang hapunan. Dumaan ang ilang buwan at mas lumaki pa ang tiyan ng aking abuela. Dahil doon, nabahala na si lolo. Isang gabi, habang himbing na himbing sa pagtulog si lola, hindi naman makatulog itong si lolo. Sobrang init daw ng kanyang katawan. Ay, grabe naman ang init. Bakit ko kaya nararamdaman to? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagpasya si lolo na pumunta sa kusina upang kumuha ng tubig. Sa kanyang pagtungo sa kusina ay parang nakaramdam siya na naiihi siya, kung kaya't pumunta muna siya sa banyo. Noong nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-ihi, nang may narinig siyang malakas na kalabog. Ang asawa ko! Bulalas niya. Dali-daling bumalik si lolo sa loob ng kanilang bahay. Pagdating niya doon, ay nakita niyang nagkaroon ng siwang ang bubong ng silid nila. At doon sa siwang na iyon ay may nakasilip na mapupulang mata. Aswang! Walang yaka, aswang ka! Umalis ka dito o hindi papatayin kita! Sigaw ni lolo. Galit na galit siyang kumuha ng itak at saka iwinasiwas iyon. Umalis ka na! Marahil dahil sa galit ni lolo, nakaramdam ng takot ang aswang. Nawala ang pagkaluskos sa bubong. Tila umalis ito. Kaya napabuntong hininga na lang ang aking abuelo. Sige lang, subukan mo pang bumalik dito. Hindi ako mag-aatubiling patayin ka, sabi ni lolo sa kanyang sarili. Dahil sa sigaw ng aking lolo ay bahagyang nagising ang aking lola
at tinanong niya kung anong nangyari. Hindi, wala. Hindi, may daga akong nakita dun sa taas ng bubungan. Sige na, magpahinga ka na. Hindi na lang inamin ni Lolo, baka mag-alala pa ang aking lola. Kung kaya, mabuti na lang at hindi na bumalik pa ang aswang na iyon. Dumaan pa ang ilang buwan at dumating ang sandaling manganganak na ang aking lola. Dahil magtatakip silim na noong pumutok ang kanyang panubigan, nangamba si Lolo dahil baka puntahan sila ng aswang. Bandang 7:00 ng gabi, dumating ang hilot sa aming bahay. Pinahiga ang aking abuela ng hilot sa banig. Inihanda na rin ito ang mga gamit na gagamitin niya sa pagpapaanak ng aking lola. Noong magsisimula ng umiri ang aking lola, bigla silang binulabog ng aswang. Naramdaman nilang umaaligid iyon sa bahay ni na Lolo, kaya nagwika na ang hilot. Naku, kapag hindi aalis ang aswang na yan, mahihirapan tayo. Hindi lalabas ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo, sabi ng hilot. Nataranta naman ang aking lola kung kaya't pinakalma ito ni Lolo. Pinilit pa rin ni Lola na umiri noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Ngunit kinakabahan siya dahil may biglang lumapag sa ibabaw ng bubungan nila sa mismong tapat ng silid nila Lolo. Naku, kailangan paalisin natin ang aswang na yan. Baka mamatay ang bata kung hindi kaagad siya makakalabas. Pag-aalala ng hilot. Sa kadahilan ng iyon, kinuha ni Lolo ang itak niya. Anak ng puti ka, umalis ka rito, aswang ka. Kapag hindi ka umalis, papatayin talaga kita. Malakas na sigaw nito. Noong mga panahong iyon, sumisigaw na rin si Lola. Natataranta na si Lolo noon nang may bigla siyang naalala. Ang mutya ng langka, wika niya. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng kanilang silid at saka kinuha sa maliit na supot ang mutyang ibinigay sa kanya ng matanda. Ito na lang ang pag-asa ko. Sabi ng matanda, makakatulong daw ito sa panganganak ng asawa ko, sabi ni Lolo. Pagkalabas ng aking abuelo ay nakita ito ng hilot. Oh, saan mo nakuha yan? Mutya ng langka yan ah, wika ng hilot. Oo, ibinigay sa akin ito ng isang matanda. Sinabi niyang magagamit ko daw ito pagdating ng araw ng panganganak ng asawa ko, pagpapaliwanag ni Lolo. Sinabihan naman ng hilot ang aking lolo na ipasubo daw iyon kay Lola, ang mutya ng langka, kung kaya't walang pag-aalinlangan na ginawa nila iyon. Yan, ganyan nga, para hindi na mahirapan ang asawa mo, sabi pa ng hilot. Makalipas lang ang ilang sandali, biglang tumahimik ang paligid at naging matagumpay ang panganak ni Lola. Lumabas ng nasa oras ang isang malusog na sanggol sa sinapupunan ni Lola. Kinuha niya ang mutya ng langka at saka inilagay sa kanyang bulsa. Magiging lubos na sana ang kagalakan nila Lolo at Lola, ngunit bigla silang nabulabog ng aswang. Biglang may kumalusko sa ibabaw ng bubungan. Napatingala na lamang sila noong makita ang isang nilalang na nakadungaw sa siwang. Pulang-pula ang kanyang mga mata at naglalaway. Naku, hindi pa rin tumigil. Ang aswang yan. Huwag niyong iwan ang sanggol, balisang wika ng hilot. Napatango namang kaagad si Lolo sa hilot at saka muling ibinaling ang kanyang atensyon sa bubong. Nakita niyang may nakalawit ng dila roon.
Kaya sumigaw ulit si lolo. Kung hindi ka aalis, titiyakin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Humuni ang tiktik na iyon at animoy humahagikik pa. Sa kadahilanang iyon, walang pagdadalawang isip na tinaga ni lolo ang dila ng aswang. Ngunit mabilis iyong umurong kung kaya hindi tinamaan ni lolo. Putik ang aswang ka! Sinasagad mo talaga ako, ha? Dali-daling bumaba si lolo sa bahay nila at saka kumuha ng hagdan. Langya ka, pagka hindi ka talaga umalis, papatayin kita, saad ni lolo. Umakyat siya sa hagdanan at noong naroroon na siya, nakita niya ang itim na nilalang na nakadapa sa bubong. Hoy aswang! Tawag niya sa atensyon ng nasabing nilalang. Nilingon siya ng aswang at saka umangil iyon. Nakita niyang may hawak na itak ang aking lolo, kung kaya tumayo iyon at saka humarap sa kanya. Nang walang ano-ano, inatake ng aswang si lolo. Hindi man lang nakaramdam ng anumang takot ang aking abuelo. Mas lalo pang nag-ibayo ang kanyang lakas. Bago pa man makalapit sa kanya ang nilalang, nang tuluyang tinaga na siya ni lolo. Tinamaan iyon sa kanyang braso, kaya napahiyaw iyon ng napakalakas. Muli pa sanang aatake ang aswang na iyon kay lolo, ngunit muli siyang tinaga ng aking abuelo. Tinamaan iyon sa bandang liig at biglang sumirit ang dugo roon. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa. Kapag ka nagmatigas ka pa, hindi ako magdadalawang isip na itarak na talaga ito sa lalamunan mo. Matapang na wika ng aking lolo. Saglit na natigilan ang aswang. Napatingin iyon kay lolo at parang natutunaw ang kanyang katigasan. Walang ano-ano, biglang napayuko iyon. Umangil pa ang nasabing aswang, kaya inihanda ni lolo ang kanyang itak. Nang walang ano-ano, biglang nagulat na lang ang aking lolo dahil nagpalit ng anyo ang aswang. Naging isang malaking pusa iyon. Sa isang pagkisap ng mga mata ni lolo, lumundag daw iyon ng mabilis. Bigla daw tumalon ito sa lupa. Tumakbo iyon hanggang sa tuluyan ng makalayo. Noong masiguro niyang wala na ang aswang, bumaba na si lolo. Bumalik sa loob ng bahay nila at saka ibinalita kina lola ang nangyari. Marahil wala na yung aswang, sabi ng aking abuelo. Nakahinga naman ang aking lola noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Tuwang-tuwa namang sinalubong nila ang bago nilang supling. Hindi rin kaagad umalis ang hilot at sinamahan muna sila doon hanggang sa mag-umaga. Bago daw sila natulog kasama ang bago nilang anak, ay nagsaboy ng asin ang aking lolo sa paligid ng kanilang bahay. Itinuro daw ito ng hilot sa kanila bilang pangontra sa aswang. Ganoon na lang ang pagpapasalamat nila sa mutya ng langka dahil kung wala iyon, baka namatay na ang panganay nila lola na siya ko namang tiyuhin. Magmula noon, Kuya Bari, ay hindi na muling nakita pa ng aking lolo ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya ng langka. Hindi makapaniwala sila sa mga nangyari, ngunit nagpapasalamat pa rin sila sa Diyos na iniligtas sila mula sa aswang na iyon. Magpasangga ngayon ay nasa bulsa pa rin ng aking abuela ang mutya ng langka. Ipinakita pa nga niya sa akin iyon, Kuya Bari. Isang pangyayari na hindi malilimutan ng aking lolo at lola.
isang handog mula sa isang matanda, isang mahiwagang mutya ng langka. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Alexis. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Bali ito ay karanasan ko noong minsan akong pumunta sa bandang norte. Sumama kasi kami ng isa kong kaibigan sa mismong kabarkada namin upang magbakasyon. Siya nga po pala, Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Benny. Ang aking kaibigan naman ay tawagin na lang natin sa pangalang Rod. Ang isa pa naming kaibigan na kung saan kami sumama para magbakasyon ay si Kuya Larry. Dahil po Semana Santa iyon, nagpasya kami ni Rod na sumama kay Kuya Larry sa kanilang probinsya. Dahil doon, nagpaalam ako kina lolo at lola. Lola, magpapaalam po sana ako eh. Sasama po ako kina Kuya Larry. Magbabakasyon po kami doon kahit na 3 araw lang po. Sabi ko sa kanila. Alam mo bang delikado ang lugar na iyon? May mambabarang sa probinsyang iyon. Paano na lang kung may makasagupa kayo roon? Alam niyo bang delikado yun? Sabi ni Lolo. Kasama ko naman po si Kuya Larry. Taga roon ng kanyang lola kaya hindi naman siguro maaano kami doon. Sabi ko naman sa aking lolo. Iba pa rin kung mag-iingat ka. Pero kung nais mo talagang sumama roon, hindi ka namin mapipigilan. Basta ingatan mo ang iyong sarili doon. Wika naman ng aking lola. Napangiti na lang ako sa kanila at saka nagpasalamat dahil pinayagan nila akong sumama kay Larry. Opo, mag-iingat po ako pangako pagdating ko po doon. Wika ko pa. Nang araw ring iyon, inihanda ko ang aking mga gamit na dadalhin. Kahit na kasi nasa susunod pang linggo ang Semana Santa, ayokong palampasin ang oras na iyon. Dumating ang araw ng Lunes. Alam kong maagang darating sina Kuya Larry at Rod, kaya naghanda na lang ako. Naligo ako at saka inilabas ko ang aking bag kung saan ko inilagay ang aking mga damit. Makalipas lang ang humigit kumulang 15 minuto, dumating na sina Kuya Larry at saka si Rod. Uy, ang aga nyo ah! Bungad ko sa kanila. Natawa naman sila sa akin dahil sa sinabi ko. Tol, handa ka na ba? Tanong ni Rod sa akin na siyang tinanguhan ko naman. Noong mga panahong iyon, nagpaalam kami kina lolo at lola. Napatango naman sila at saka nagwika sila ng, sige, mag-iingat kayo sa pupuntahan ninyo dahil hindi nyo kabisado ang lugar na iyon kung saan kayo magbabakasyon. Sabi nila. Opo, hindi naman po kami gagawa ng masama doon kaya hindi naman siguro kami mapapagdiskitahan. Wika ko naman sa kanila. Walang nagawa ang aking lolo at lola kung hindi napatango na lang sila. At sinabihan na kaming umalis na. Siya, sige na at baka kayo'y gabihin. Matatagalan pa kayo bago makasakay, kaya kailangan niyong magmadali. Wika nito sa amin. Noong mga panahong ding iyon, Kuya Bari, umalis kaming 3.
Habang naglalakad, may kung anong kaba akong naramdaman. Hindi ko naman alam kung ano ang dahilan noon. Kaya napaisip ako, Kuya Bari. Napansin marahil ng dalawa kong kaibigan ang pagkalutang ng aking isipan. Kung kaya't napatanong sila. "Utol, may problema ba?" Tanong ni Rod sa akin. Napatingin ako sa kanilang dalawa at saka seryosong nagwika. Para kasing kinakabahan ako eh. Hindi ko alam tol kung bakit." Napailing sina Rod at Larry sa akin. "Ay nako, baka naninibago ka lang tol. Dahil ito ang unang beses na mawawalay ka sa iyong lolo at lola." Wika ni Larry sa akin. Tanging pagkibit-balikat na lang ang aking nagawa bilang tugon sa kanya. Dahil maging ako ay hindi ko rin alam ang bagay na iyon. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa gilid ng kalsada. Nag-abang kami roon ng masasakyan at sa kabutihang palad naman ay nakasakay din kami kaagad. Hindi ko alam Kuya Bari kung gaano katagal ang naging biyahe namin dahil naidlip po ako. Nagising na lang ako nang niyugyug na ako ng dalawa kong kaibigan. Huy, gising na. Nandito na tayo sa probinsya namin," sabi ni Kuya Larry. Idinilat ko ang aking mga mata at saka nagpalinga-linga. Agad akong namangha sa paligid ko nang makitang nasa probinsya na nga kami ni Larry. Noong mga panahong iyong Kuya Bari, nagpasya kaming maghanap ng masasakyang tricycle. Maswerte naman kami at nakahanap kaagad ng masasakyan. Sa harapan nakaupo sina Rod at Kuya Larry, samantalang ako naman ay nasa backride. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming pagbabiyahe, nang napabulong sa akin ang driver. "Ay, mukhang baguhan ka dito, no? May kilala ka ba sa lugar na pupuntahan nyo?" Tanong ng driver sa akin. "Ay, Manong, wala po eh. Sumama lang po kasi ako dito sa isa kong kaibigan na taga rito." Tugon ko naman. "Ha? Sino? Yang nakasuot ba ng itim na damit?" Napa-oo lang ako sa tanong niya at saka napalingon sa aking dalawang kaibigan. "Naku Toy, mag-iingat kayo riyan ha. Kilalang mambabarang ang lola niya at kinatatakutan siya sa bayan namin na ito." Dagdag na bulong pa sa akin ng driver. Napalunok ako ng aking laway ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Agad akong nakaramdam ng kaba dahil sa aking natuklasan. Pakiramdam ko po noon ay para akong bababa sa tricycle at saka babalik na lang. Subalit alam kong baka magalit o magtampo sa akin si Kuya Larry. "Basta iho, ang mapapayo ko lang sa iyo ha, huwag kang gagawa ng mga bagay na alam mong ikapapahamak mo," sabi ng driver sa akin. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa kanya at saka sinabing tatandaan ko ang lahat ng kanyang sinabi. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, narating namin ang baryo ni Larry. Hindi ko akalaing napakalayo pala ng kanilang tirahan. Pagkarating namin doon, pinagtitinginan kami ng mga tao. May nakita pa nga akong nagbubulungan pero hindi ko na lang ito pinansin pa. Walang ano-ano. Habang kami ay naglalakad, mayroong nakabanggaan si Rod. Isang matandang babae yun na parang hindi nakapag-ayos. "Ano ka ba?
Hindi ka pa tumitingin sa dinadaanan mo? Galit na wika ni Rod. Naku, pasensya ka na iho. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Sagot naman ng matandang babae. Ang sabihin mo, nagbubulag-bulagang ka. Pagkawika ni Rod ng mga katagang iyon, itinulak niya ang babae saka tinawanan. Ha! Yan ang bagay sa mga agaya mo. Pagkasabi ni Rod ng mga katagang iyon, agad siyang naglakad papalayo. Dahil sa kahihiyan na ginawa ni Rod, tinulungan ko ang matanda. Mabalasik pa iyong nakatitig kay Rod kaya nagpaalam na kami sa kanya. Pagdating namin sa bahay ni Kuya Larry, agad siyang nagkwento. Mga tol, alam niyo bang kilalang mambabarang ang babaeng iyon? Sabi niya sa amin. Ha? Mambabarang? Teka tol, hindi naman siguro totoo mga iyan. Isa pa, moderno na ang panahon ngayon. Wika naman ni Rod. Noong mga sandaling iyon, Kuya Barry, naisip ko na baka kilala ni Larry ang nasabing matanda. Dahil doon, tinanong ko siya, Kuya Larry, sino ba ang matandang iyon? Hindi nakasagot sa akin si Kuya Larry, kaya sinabi ko sa kanya ang ikinuwento sa akin ng driver. Dahil doon, napabuntong hininga siya. Ay, alam mo tol, tama ang driver na iyon. Iyon nga ang dahilan kung bakit itinakwil namin siya. Napatango ako sa sinabing iyon ng aking kaibigan. Naisip kong hindi nga niya pinansin ang nasabing matanda. Ayaw kasi namin ang kanyang gawain. Hindi namin masikmura ang ganoon. Dagdag pa niya. Agad naman akong kinilabutan. Napalingon ako kay Rod at laking gulat namin nang malamang nakatulala lang siya. Uy, Rod, ayos ka lang ba? Magsasalita sana si Rod noon, subalit nang ibinukan niya ang kanyang bibig, may lumabas na mga tipaklong doon. Larry, ano nangyari kay Rod? Kita ko ring may kung anong gumagalaw sa ilalim ng balat niya, kaya mas lalo akong nabahala. Sa hindi namin inakala, bigla na lang nabuwal si Rod. Nangisay siya at saka nawalan ng malay. Doon at lalo kaming nataranta. Maging ang mga magulang ni Kuya Larry ay nabahala na rin. Si Lola Carlita, malamang siya ang may kagagawan nito. Kailangan natin siyang mahanap at saka makausap. Wika ni Larry. Nang mga sandaling iyon, ikinuwento namin ang ginawa ng aming kaibigan sa matandang iyon. Napailing na lang ang magulang ng aking kaibigan. Sige, teka lang at hahanapin ko si inay. Wika naman ng ama ni Larry. Nasa ganoong sitwasyon kami nang biglang naalipungatan si Rod. Iyak siya ng iyak at sising-sisi sa kanyang ginawa. Hindi raw niya inakalang iyon ang magiging bunga ng kanyang kalapastanganan. Pagkalipas lang ng ilang sandali, bumalik na ang ama ni Larry. Kasama nito ang matandang si Lola Carlita. Pagkalapit pa lang ng lola ni Larry kay Rod, humingi na iyon ng tawad habang humahagulgol. Blanko lang ang naging ekspresyon ng mukha ni Lola Clarita ng mga sandaling iyon. Lola, patawarin niyo po ako dahil sa naging asal ko. Pangako po hindi na mauulit iyon. Humahagulgol na sabi ni Rod. Mas lalo pang dumarami ang insektong dumadapo at labas-pasok sa katawan niya. Alam ko rin na nanghihina na ito.
Tinitigan siya ni Lola Clarita. Animoy binabasa niya ang isipan at saka puso ng aming kaibigan. Magdurusa ka hanggang sa unti-unti ka ng bawian ng buhay. Galit na wika niya. Mas lalong lumakas ang paghagulgol ng aming kaibigan. Dahil doon, nagwika na ang itay ni Larry. Inay naman, patawarin mo na po ang bata at kunin ang barang na inilagay mo sa katawan niya. Wika ng ama ni Larry. Kapag nagawa niyo po yan, tatanggapin ka namin ulit at patatawarin na sa kondisyon na iiwan mo na ang gawain mong iyan. Dagdag pa nito. Maya-maya'y biglang umiyak ang matandang iyon. Napatitig siya kay Larry at saka napatango. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, kumuha siya ng isang insekto na naglalabas-pasok sa katawan ni Rod. Binulungan iyon at sa isang pagkisap ng aming mga mata, unti-unting lumabas ang mga iyon na animoy takot na takot. Tuluyang nawala na ang mga insekto sa katawan ni Rod. Buong puso siyang nagpasalamat sa matanda at saka muling humingi ng tawad. Dahil mahina pa siya, hinayaan na lamang namin siyang magpahinga. Napagkasunduan namin na ilihim na lang sa pamilya ni Rod ang nangyari dahil baka mas lalo lang lumaki ang issue. Ang mahalaga noon ay gumaling na ang aming kaibigan at may aral pa siyang napulot mula sa mambabarang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. Sana po'y mabasa nyo ito bago ako mag-birthday. Salamat po muli. Gumagalang, Benny. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.